Mga kapatid sa pananampalataya, ang teknolohiya ng social media ay doble kara. Pwede ito na mapakinabangan sa kabutihan ng kamusliman, lalo na kung gagamitin sa pananaliksik ng kaalaman sa Islam. Ngunit, kapag hindi maingat ang Muslim, pwede rin na maging kasangkapan ang social media sa kasamaan at pagkaligaw ng Muslim. At bilang babala, bilang warning, mas madalas na magamit ang social media sa kasamaan, kapahamakan. Mga kapatid sa pananampalataya, ano ba ang mga epekto ng social media sa pamumuhay ng Muslim? At ano ang mga igagamot sa masasamang epekto ng social media? Ito po ang punto na ating tatalakayin sa khutbah ngayon. Gawin natin na punto por punto ang pagtalakay. Punto numero 1. Ano ba ang madalas na epekto ng social media, lalong-lalo na sa kabataan? Pansinin ninyo mga kapatid. Pansinin ninyo ang nangyayari sa inyong mga anak. Pagkagising sa umaga ng mga bata, cellphone kaagad, gadget kaagad, hindi pa nakakapaghilamos, hindi pa nakakapagmumug, hindi pa nakakabigkas ng mga adhar bilang pasasalamat at papuri sa Allah at nagising, hindi pa niya nagagawa ang mga dapat na gawin. TikTok kaagad, Messenger kaagad, Marites kaagad, panunood kaagad ng kung ano-ano mga panuurin. Allahu Akbar. At hindi mautusan. May makikita kang bata, 2 taon pa lamang marunong na mag-cellphone. At pinanonood lang ng magulang. Gustong-gusto ng magulang. At kapag inutusan yung bata, ang naririnig mo, mamaya na, saka na, mamaya na, sandali lang. At kapag pinilit ng magulang na utusan yung bata at inagaw sa cellphone, nagdadabog ang bata. Allahu Akbar! Ito ang isang naibubunga ng social media sa ating mga kabataan. Mga kabataang bastos sa mga magulang. Allahu Akbar! Subhanallah! Ito po ang nangyayari. Pansinin niyo mga anak ninyo. At sa larangan ng pag-aaral, hindi na siniseryoso ng maraming kabataan ang pag-aaral dahil ang oras nila nahuhumaling sa panunood. Nangyayari mismo na sa loob mismo ng masjid, habang nagkukutba ang imam, makikita mo yung mama nanonood ng TikTok, nagsisilpon. Wala na po kayong sambayan. Sino man ang humahawak ng cellphone habang ang imam nagkukutba ng Biyernes, wala ka ng Salatul Jum'ah. Wala ka ng Friday na sambayan. Ito ang kaganapan. At kung pinababayaan ng mga Muslim ang mga obligasyon sa pag-aaral, lalong-lalo na pinababayaan ng ating mga anak ang hindi dinidiinan na madrasa education. Subhanallah. Ano na lang ang mangyayari sa isang lipunan na ang mamamayan, matatanda, kabataan, lalaki, babae ay mga adik sa social media. Anong aasahan natin na ikatatagumpay ng isang sambayanan na ang mamamayan ay mga adik sa cellphone? Mga adik sa social media.
Therefore, ano po ang gamot ng Islam? Bago natin sa inyo talakay ng punto por punto ang gamot, tandaan natin itong napakamahalagang Islamic reality, realidad ng Islam na napakamahalaga. Tandaan natin na ang pinaka-importante sa buhay ng Muslim ay iman, pananampalataya. At itong iman na ito ay pwedeng matalo ng social media. Kuidaw, ingat kayo mga Muslim. Iman ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pundasyon ng ating tunay na tagumpay sa mundong ito at tunay na kaligtasan sa kabilang buhay ay iman. Bilang katibayan, sinabi mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, Ba'da, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Chapter 22, verse 56, Quranul Karim. Ganito po kahalaga ang iman. Ngunit itong iman na ito, kapag hindi ka maingat na Muslim, sa social media, matatalo ang iman mo. Malapit-lapit na pagkahulugan. Kaya, yaong mga nanampalataya at gumawa ng mga gawaing matuwid ay nasa mga hardin ng kaligayahan, ibig sabihin paraiso. Mga gumagawa ng mabuti na mga nananampalataya, may mga iman ng mga kamusliman. Wala pong makakaligtas. Sino man sa atin, walang makakaligtas kung wala kang iman. Walang makakaligtas kung wala kang pananampalataya. At ang tinutukoy na pananampalataya sa kaisahan ng Allah. Hindi pananampalataya sa anumang pananampalataya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso maliban sa kayo ay nananampalataya. Pinaka-authentic na hadith, Sahih Muslim. Ginarantiyahan mismo ng Panginoong Allah. Siya mismo kanyang ginarantiyahan na kapag ikaw na Muslim, ikaw ay nananampalataya, naniniwala ka sa kaisahan ng Allah, ginarantiyahan niya na ikaw gagawin ng Allah na kanyang obligasyon na ikaw ay kanyang iligtas. Gagawin ng Allah na kanyang obligasyon, gagawin ng Allah na kanyang tungkulin na ikaw ay kanyang iligtas pag ikaw ay nananampalataya. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Chapter 10, verse 103, Quranul Karim. Pagkaraan, aming iniligtas ang aming mga sugo at yaong mga nananampalataya. Ganyan ang tungkulin na nakaatang sa amin, sabi ng Allah, ganyan ang tungkulin na nakaatang sa amin na aming iligtas ang mga nananampalataya. Ganyan po kahalaga, katindi, kadakila ang iman. Ngunit ang iman na ito ay unti-unti natutunaw ng social media. Allahu Akbar. Kapag po wala ka ng iman, bigyan kita ng example na mawalang iman mo sa social media. Oras ng salah, mamaya na. Maganda itong pinapanood ko. Mawawala ng salatul duhur, mamaya na. Ganda-ganda ng pinanonood ko. Lumipas ang sala, wala kang sambayan sa oras na iyan. Sinadya mo na hindi ka nagsambayan sa mga oras na iyan, ikaw ay kafir. Kapag namatay ka sa oras na iyan, namatay ka na kafir. Gano'n katindi. Mawawala ang iyong iman. Napakarami ng mga Muslim na nahatak ng social media kaya walang iman. Ngayon, kapag hindi ka maingat, hindi ka nagiging disiplinado sa paggamit ng social media, kailangan ng paggamit ng social media, disiplinado ka para magamit sa kabutihan. Kung wala kang disiplina at nawala ka sa iman, anong mangyayari? Miserable ang buhay mo. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Chapter 2, verse 39, Quranul Karim. Subalit,
yaong mga hindi nanampalataya at nagtakwil sa aming mga ayat. Hindi nanampalataya, nagkapir, nagkupor. At alam natin, at ruling ng mga scholars, lahat ng scholars sa mundo, isang ruling nila. Pag tinalikdan mo yung sambayang na wala kang valid reason, ikaw ay nagkafir. Dahil sa TikTok, dahil sa kapapanood, hindi ka nakapagsambayang. Ikaw ay kafir. Masakit sa tainga, pero yan ang totoo. Ulitin natin. Subalit, yaong mga hindi nanampalataya at nagtakwil sa aming mga ayat, sila yaong mga maninirahan sa apoy, sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Allahu Akbar. Una pa lang yan na epekto ng social media. Pangalawang epekto, napapabayaan ng mga Muslim ang pinakamahalagang mga obligasyon sa Islam. Lalong-lalo na ang tungkol sa salah. May mga Muslim na napapabayaan ng sambayan. Ang tinututukan ay ang mga panuurin. Napakadali lang manuod. Lalo na ang mga pinapanood ay mga haram na panuurin. Noong unang panahon, isang buwan, mabuti kung makapanood ka ng sini isang beses. Ngayon sa social media, pwede ka manood 10 beses isang araw. Libre lahat. Allahu Akbar. At dahilan dyan, mga kapatid, napapabayaan ng Muslim ang mga mahalagang tungkulin sa Islam na aakay sa kanya sa ikapupuot sa kanya ng Panginoong Allah. Ngayon ang tanong, brother, ano ang gamot? Mayroon ba? Gamot sa mga adik sa social media. Mayroon ba gamot sa mga adik sa social media? Wala kang makitang doktor. Pumunta ka sa mga klinik, wala silang gamot. Pero mayroon sa Islam. Ano ang gamot? Gamot number 1. Unang gamot. Yang oras na lulustayin mo sa social media, agawin mo at itutok mo sa pagbabasa ng Quranul Karim. Ibig sabihin, ang unang gamot ay bumalik tayo sa Quran. Balikan natin ang Quran. Dahil sa social media, marami sa atin na inaagyo na ang kanilang Quran sa bahay. Walang nagbabasa ng Quran. Pagkagising ng umaga, gadget kagad. Tanghali, gadget kagad. Hapon, puro gadget. Walang umahawak ng Quran. At ang kanilang mga Quran inaagyo. Walang nagbabasa ng Quran. Ito ang unang gamot, number 1 na gamot ng Muslim. Agawin niya ang kanyang sarili sa pagiging adik sa social media. Buklatin mo yung Quran, magbasa ka. Itong unang gamot, mga kapatid. Anumang tagumpay natin sa mundong ito at kaligtasan natin sa kabilang buhay, hindi mo matatagpuan sa TikTok. Hindi mo matatagpuan sa Marites, sa Messenger. Saan mo matatagpuan? Sa banal na Quran. Dito mo matatagpuan sa Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Chapter 17 verse 82. Quranul Karim. At aming ibinaba, meaning ipinahayag mula sa Quran ang lunas. Ibig sabihin, gamot at habag para sa mga nananampalataya. Gamot sa puso ng mga Muslim ang Quran. Puso na naadik na sa social media na kailangan gamutin. Quran ang basahin mo, kapatid. Ganyan dapat ang gagawin ng mga kabataan. Aagawin natin ang oras natin. Agawin mo ang oras mo sa social media. Disiplinahin mo ang sarili mo. Magkaroon ka ng oras. Social media, lalo na kung kukuha ka ng news, magbabasa ka ng Islam, pero sa Quran, lagyan mo ng maraming oras. Bakit kailangan sa Quran? Sa social media, sa TikTok, hindi mo malalaman ano ang haram, ano ang halal. Saan mo malalaman ano ang halal, ano ang haram? Sa Quran. Saan mo malalaman anong ikalulugod ng Allah, ikapupuot ng Allah? Sa Quran. Ang standard na sukatan para malaman natin ano ang tama, ano ang mali. Quran. Katibayan.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Chapter 2 verse 185. Katibayan na ang standard na sukatan para malaman mo ano ang tama, ano ang mali, hindi sa TikTok, hindi sa Messenger, hindi sa Facebook, kundi sa Quran. Basa. Buwan ng Ramadan nang ipinahayag ang Quran. Ito ay nagsisilbing patnubay para sa sangkatauhan at bilang mga malilinaw na katibayan ng patnubay at pamantayan. Pamantayan, standard na sukatan. Pamantayan sa pagitan ng wasto at mali. Standard na sukatan. Ano ang halal? Ano ang haram? Ano ang ikalulugod ng Allah? Ano ang ikapupot ng Allah? Ano ang mali? Ano ang tama? Quran. Subhanallah. Therefore, mga kapatid, disiplinahin natin ang ating mga sarili. Huwag mong susundin ang pagnanasa ng sarili mo sa nakakaaliw, nakaka-entertain. Puro kasi entertainment ang social media. Huwag mong pagbigyan ng pagnanasa ng sarili mo sa entertainment, anumang nakakaaliw sa social media. Disiplinahin natin ang ating mga sarili. Basahin natin ang Quran. Intindihin natin ang Quran. Isaloob natin ang Quran. Isabuhay natin ang Quran. Din ituro natin ang Quran sa iba upang magkaroon tayo ng gantimpala. Ito po ang kailangan natin, mga kapatid. Pangatlo po sa epekto ng social media. Sa punto ng immoralidad, sa punto ng kawalanghiyaan. Madali na ngayon ang gumawa ng zina. Manood ka lang ng porno, yan ay zina ng mata. Napakarami ng Muslim ngayon na nagzizina ng mata. Nanonood ka ng haram na panoorin. Mga malalaswa na panoorin, yan ay zina. Madali na ngayon gumawa ang Muslim ng zina, pangangalunya, adultery. Kapatid sa pananampalataya, madali manligaw si lalaki kay babae. Madali maibunyag ni lalaki ang kanyang damdamin kay babae sa pamamagitan lang ng text, sa pamamagitan lang ng WhatsApp, sa pamamagitan ng Viber, sa pamamagitan ng Messenger at iba pang platform. Mga kapatid sa pananampalataya, wala nang hadlang. Ang pagkakataon ng kabataan na makagawa ng zina, hindi nababantayan ng magulang. Dumarami na mga girlfriend-boyfriend relations, hindi lang sa mga kabataan, pati na sa mga adult. May mga makikita ka, nagli-live-in na. Dulot ng social media. Hindi naman masama ang social media. Sabi natin kanina, dalawa yan, doble kara. Pwede magamit sa mabuti, magamit sa masama. Pag disiplinado ka gumamit ng social media, hindi ka maliligaw. Ngunit kung wala kang disiplina, maaapektuhan ka. Magkaroon ka ng pagnanasa. Boyfriend at saka girlfriend, magli-live-in. At dahilan sa pagli-live-in, ano ang resulta? Dahilan sa pagli-live-in, dumarami ang mga bastardong anak, dumarami ang mga anak sa walang kasal. Allahu Akbar, subhanallah. Ito po ang kasalukuyang lagay ng ating panahon. Ano ang dapat na igamot natin sa ganitong sobra-sobrang nasisira ang buhay ng Muslim? Tingnan nyo ha, obserbahan ninyo ang pamilya, ninyo mismo, natin mismo, mga pamilya natin. Tingnan ninyo, gaano ka nakasira sa atin ng social media. Yung pamilya magkakasama sa lamesa, hindi mga nag-uusap. Lahat nakatutok sa kanya-kanyang cellphone. Hindi mga nag-uusap. Nasa sala sila, hindi mga nag-uusap. Nasa masjid sila, hindi mga nag-uusap. Ano na nangyari sa atin? At kung magsipag-usap man, dahil naistorbo mo yung konsentrasyon niya, kung magsipag-usap man, mga nagsisipag-bulyawan. Ha? Paano na tayo? Subhanallah, ano na ang kailangan natin? Kaya ano ang gamot? Gamot numero 2. Iniisa-isa natin yung mga gamot. Numero 2 na gamot na epektibo.
Yang oras na sasayangin mo sa social media, agawin mo. Pilitin mo ang sarili mo. Huwag kang magpaalipin sa pagiging adik sa social media. Agawin mo ang oras sa social media. Saan mo itututok? Sa mga gawain na pagsunod, sa mga utos ng Allah, mga gawain na ibada. Damihan mo ang mga sunnat na prayer mo. Magbasa ka ng Quran, magbasa ka ng hadith, makinig ka ng Islam, manood ka ng Islam. Ibig sabihin, damihan mo ang paggawa ng kabutihan. Damihan mo ang paggawa ng mga pagsunod sa mga ibada, nang sa gayon ang oras mo na sasayangin mo maghapon sa social media maging kapaki-pakinabang. At dahilan sa pagsusumikap mo na gumawa ng kabutihan, palalakasin ka ng Allah. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Chapter 4 verse 66 Quran Al-Karim. At kung nangyari ngang kanilang ginawa ang anumang iniatas sa kanila, kung ginawa lang nila yung anong iniutos sa kanila, marahil higit sanang nakabuti ito para sa kanila at makapagbibigay karagdagan sa kanilang katatagan sa pananampalataya, pampalakas ng pananampalataya, pampalakas ng iman. Ang pagsusumikap mo na gumawa ng maraming gawaing kabutihan, napapatnubayan ka. The best na kaloob sa atin ng Allah, ikaw ay mapatnubayan sa matuwid na landas. The best na buhay mo, kahit ikaw pang pinakamahirap na Muslim, basta ang buhay mo ay guided, may patnubay, the best. Therefore, agawin mo ang oras sa social media. Matuto na tayo. Tandaan ninyo ha, gawa yan ng mga Yahudi, gawa yan ng mga Hudyo. Hindi ba matatanggal? Matatanggal mo sa internet, social media, hindi ba matatanggal? Nandyan yan, kasama natin yan. Therefore, matutunan natin paano kasangkapanin, gamitin ng social media, hindi para wasakin tayo, kundi para palakasin tayo. Kasangkapanin natin. Pang-apat na epekto ng social media. Eto, makinig kayo mabuti. Napakarami ang tinamaan dito. Dahilan sa walang disiplina na paggamit ng social media, marami po ang broken homes, broken families, hiwalayan, diborsyo, basag na tahanan. Allahu Akbar. Yung mister, lagi niyang pinagdududahan ng misis niya. Yung misis, pinagdududahan niya ang mister niya. Naghihinalaan sila, nagsisilusan sila. Sino kayang ka-text ni misis? Sino kayang ka-text ni mister? Sino bang ka-chat ni misis? Sino ka-chat ni mister? Nagdududahan, at ang pagdududahan na yan, sanawi. Samaan ng loob na lihim. Lihim na masama ang loob ni mister kay misis. Lihim na masama ang loob ni misis kay mister. At yan, samaan ng loob na yan, na inaalagaan unti-unti, na ang naidudulot nito, magkalamat ang pagsasama ng mag-asawa. At ang lamat na ito, unti-unti, pupunit sa pagsasama ng mag-asawa hanggang sa kaduluduluhan, divorce. O kaya madugo na murder. Pwedeng patay ni mister si misis. Pwedeng patay ni misis si mister dahil sa selos, dahil sa duda, dahil sa paghinala na bunga ng social media. Nakita ninyo? Ito ang mga kaganapan, na masaklap na kaganapan. Therefore, ano ang gamot? Number 3 na gamot. Gamot numero 3. Sa halip na ubusin mo ang oras mo sa kahahanga sa mga celebrities, mga sikat na artista na ina-idolize mo na, ina-idol mo na, ginagaya mo, mga artista. Sa halip na ubusin mo oras mo sa kahahanga mo, tagahanga ka, number 1 fan ka ng mga artista, ilipat mo ang oras mo, agawin mo ang oras mo sa pagiging tagahanga ng mga celebrities, ng mga kufar, mga musrikun, dahil ginagaya mo sila. Kapag ikaw ay gumagaya sa mga kufar, mga musrikun, sa kanilang gawi, Allahu Akbar, ano sabi ng hadith? Kasama kanila, katulad kanila. Therefore, agawin mo ang oras sa pagiging abalang-abala mo sa panggagaya sa mga paborito mong artista at celebrity. Ilipat mo
ang pag-aralan mo, ang basahin mo, ang panuurin mo, kwento ng buhay ng mga sugo at mga propeta. Kapag ang laman ng utak mo, kamalayan mo, ay ang dakila na kwento ng buhay, talambuhay ng mga sugo at mga propeta, naapektuhan ka. Gusto mo rin silang gayahin. Gusto mong gayahin ang kanilang kabanalan. Kung ano ang nakikita mo, ginagaya mo, ang gagayahin mo yung kanilang kabanalan. Mga gawaing ibada, mga gawaing pagsamba. Allahu Akbar. Ipinadala sa atin ng Allah ang mga sugo para mayroon tayong gagayahin. Isa sa buhay. Susundin. Wa kullan nakussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatu wa dhikra lil mu'minin. Chapter 11 verse 120 Quranul Karim. At bawat kasaysayan ay aming isinalaysay sa iyo, O Muhammad, mula sa balita ng mga sugo upang aming patatagin ang iyong kalooban. Ibig sabihin, kapatid, kilalanin natin ang Panginoong Allah sa pamamagitan ng bigyan natin ng oras. Tutukan natin ang mensahe ng mga sugo ng Allah, lalo tigit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakarami ng Muslim na natupak ang utak. Sinong ginagaya? Si artista. Kung ano ang gawin ni artista, ginagaya niya. Kriminal na artista, barumbado na artista, babaerong at artista, o kung ano mang kaimuralan na artista. Yan ang ginagaya mo. Yan ang ginagawa mong huwaran sa buhay. Kung sino ang lagi-lagi mong pinanonood, siya ang magiging epekto sa iyo. Kaya ang pinakamagandang gamot, mga kwento ng mga propeta, mga sugo ng Allah, lalo higit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating para-parati. Natutukan ng oras. Panglima sa epekto. Iniisa-isa ko sa inyo ang mga epekto ng social media. Panglima, nauubos ang oras ni Mrs. sa marites, chismis. Pagdating ni Mister, gabundok ang hugasan sa plato. Si Mister pa ang maghugas ng plato. Si Mister pa ang maglalaba. Si Mister pa ang maglilinis, magluluto. Si Mister pa ang magpapaligo sa mga bata. At nasaan si Mrs.? Nandun si Mrs. sa sulok. Galit na galit, namumula, nagsisisigaw, nakikipag-away sa Facebook. Nakita mo? Totoong nangyayari ito. Ano nangyari sa atin? Allahu Akbar. Subhanallah. At hindi makausap ng Mister ang Mrs. niya. Dahil kapag naisturbo sa kanyang kaaway sa Facebook, nagwawala. Kapatid, sa panampalataya, therefore, ano ang gamot? Ano ang kailangan gamot? Gamot numero 4. Damihan natin ang oras na magsumamo, magmakaawa, humingi ng tulong, saklolo, dua. Damihan natin ang ating mga dua sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo, pamilya natin, patnubayan ng Allah, ilayo sa pagkaligaw, ilayo sa kapamakan ng social media. Hingin natin sa Allah ang mga patnubay na iyan. Lagi-lagi. Dahil kapag po hindi sa atin nahabag ang Allah, at ito ang sitwasyon ngayon, mayroon pang darating na mas grabe pa sa AI. Itong social media, may darating pa na, yung AI ngayon, grabe na kalaban ng tao, may darating pa na mas grabe pa ayon sa mga scientists. Ibig sabihin po, palala ng palala ang moralidad ng mundo, na kailangan ng Muslim kumilos, alam niya ang kanyang gagawin. Gamitin ng social media, gamitin ng teknolohiya sa ikabubuti ng Muslim. Pang-last na epekto ng social media. Ito ang pinakamasakit. Marami pang epekto kung wala tayong oras. Isa, last na lang. Dahilan po sa social media na wala kang disiplina, lumalakas sa kamalayan ng mga Muslim ang kamalayang jahiliyah. Anong jahiliyah? Kamangmangan, kaignorantihan. Mantakin mo yung mama, pagkagising sa umaga, cellphone, nood,
tanghali, cellphone, nood, hapon, wala ng oras mag-igib ng kaalaman. Dahilan dyan, ang mga Muslim nagiging mayaman sa pagiging ignorante. Hindi alam ng Muslim ano ang ikapupuot ng Allah. Hindi alam ng Muslim ano ang ikalulugod ng Allah. Hindi alam ng Muslim ano ang haram. Hindi alam ng Muslim ano ang halal. Yan ang ibig sabihin ng jahiliya, ignorante. Wala nang panahon para mag-aral ng Islam. Walang tiyaga makinig ng Islamic lecture. Kapag Islamic lecture, hindi pinakikinggan. Pero kapag po teleserye, sinusubaybayan. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalataya, pamumuhay na sunod-sunuran sa luho ng sarili para masatisfy ang aliw, entertainment, ito ngayon ang trend sa buhay ng mga Muslim. Dahil sa social media, at ano po ang gamot? Pinakamalakas na gamot. Matutunan natin. Umaga, ang iisipin mo, Allah. Hindi cellphone kaagad. Oras-oras, Allah. Minuminuto ang Allah. Ibig sabihin, aagawin mo ang iyong kamalayan doon sa social media at ang para-parati, ilalagay mo sa iyong kamalayan, sa iyong isip, sa iyong puso at kalooban ay ang Allah, ang Allah, ang Allah. Nang sa gayon po, ito ang kailangan ng Muslim upang maging mapayapa ang kanyang kalooban. Pampalusog ng puso, pampalusog ng iman, bitamina ng puso, bitamina ng iman, ang para parati na iniisip mo ang iyong Panginoon. Hindi yung ang iniisip mo parati TikTok. Iniisip mo parati yung kamaritis mo. Isipin mong mabuti para parati ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan ng kalooban. Kapag para-parati iniisip mo ang Allah, hindi ang iniisip mo yung ka-textpal mo, hindi iniisip mo yung ka-tiktok mo, hindi iniisip mo kung sino-sino man ka-games mo, kundi ang iniisip mo parati ang Allah. Kapag para-parati iniisip mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, laman ang kamalayan mo ang Allah, laman ang kalooban mo ang Allah, laman ang isipan mo ang Allah, gagawin ng Allah na mapayapa. Peaceful ang buhay mo. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Chapter 13 verse 28 Quranul Karim. Yaong mga nanampalataya at panatag ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pag-ala-ala sa Allah, walang alinlangan, matatagpuan sa pag-ala-ala sa Allah ang kapanatagan ng mga puso. Sana, kapatid, itong araw na ito, magbago na tayo. Sana magamot na ang pagiging adik ni Muslim sa social media. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Therefore, kapatid sa pananampalataya, matutunan natin gamitin ang social media sa ikabubuti natin. Unang-una, sa pag-iigib ng kaalamang Islam. Napakadali matuto ngayon. Kahit wala kang degree. Kahit wala kang degree, yung pag-aaralan mo sa university na 4 na taon, pwede mo matutunan sa internet ng 2 oras. Yung hadith na kukuliktahin ng mga sahaba noon ng 1 buwan, kaya mong kuliktahan ng 1 minuto lang sa internet.
Ganun katindi. Ganoon katindi ngayon ang pag-aaral. Libre, walang bayad. Therefore, pakinabangan natin ang social media, lalong-lalo na sa pag-iigib ng kaalamang Islam, kaalamang pangkaligtasan, kaalamang pangkatotohanan. Yan ang kailangan gawin ng Muslim. At bakit kailangan ng Muslim ang kaalaman? Bakit? Sa pamamagitan ng kaalaman, ang Muslim na itatanim sa kanyang puso ang pagiging mahintatakutin sa Allah, at sa pamagitan ng pagiging mahintatakutin sa Allah, napiprinuhan mo ang sarili mo sa haram, at sa pamagitan ng mahintatakutin sa Allah, na itutulak mo ang sarili mo sa paggawa ng kabutihan. Therefore, kailangan natin ang kaalaman, at napakadali matuto. Ang dami ng mga Islamic websites sa internet na pwede mong kaigiban ng kaalaman, dahil sa pamagitan ng kaalaman, matututunan mong katakutan ng Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Chapter 35 verse 28 Quranul Karim. Katotohanan, yaon lamang mga may kaalaman mula sa kanyang mga alipin ang mahintatakutin sa Allah. Umpisahan na natin ngayong araw na ito. Huwag kang magpabuyo kay Iblis. Kapag gusto mong manood ng haram, isipin mo ang isang paa mo na sa impyernong apoy habang hawak-hawak mo ang internet mo. Ang isang paa mo na sa impyernong apoy, pag nagkamali ka, tupok ka. Ganyan ka mapanganib ang internet. At ganyan din po kapakinabang ang internet kung marunong ka gumamit. Gamitin natin ang internet. Disiplinahin natin ang mga sarili. Gamitin natin sa ikauunlad ng ating iman, ikalalakas ng ating takwa, ikalalakas ng ating ibada. Nang sa gayon, huwag magtagumpay ang mga Yahudi sa plano nila na ilason ang internet sa kamalayan ng mga Muslim.